po dito sa ginawang declaration ng SC 'no, sa pagdideklara nila na unconstitutional daw ang impeachment 'no. So, yun pong ita-topic natin. Tsaka siyempre may iba pa tayong topic 'no, tungkol sa laban ni General Torre at saka ni Baste at saka tungkol siyempre mga good news 'no ni PBBM. Okey, dali, okey. Paki-share niyo na rin mga guys 'no sa inyong mga, sa inyong timeline kung pupuwede paki-share na rin po sa inyong group or sa inyong, mga kilala, mga messenger para may makanood din. Jesse Velasco, yun nga yung topic natin 'no tungkol po doon at saka si Eliza Bueno, hi, good morning, rainy morning ma'am. Yes, tiyak mayroon 'yan kasi VP Sara lumapit agad 'yan sa korte. Dalawang beses siyang pumunta sa ano, Supreme Court 'no? Dali lang, parang gusto kong palitan yung aking green screen ng puti. Yung ano, saglit, palitan ko lang yung aking green screen. Parang ano, masyadong makulay, masyadong colorful. Wait lang. Parang nadi-distract ako, masyado siyang colorful. Palitan ko lang ang aking green screen. Ito. Ito ang ipalit ko. Yan, kulay puti. So, bago tayo mag-start mga kaibigan, yung usual na ginagawa natin, share muna natin 'no, sa ating newsfeed, Facebook, para makanood din yung ating mga followers sa Facebook 'no, para alam nila na tayo ay naka-live. So, share lang natin, Okay, saglit guys, Share lang natin. Yan. Okay. So, yun na, 'no, na-share na natin. Okay, so start na tayo mga guys. Yan. So, yun nga po mga kaibigan 'no, ang ating pong topic ngayon ay tungkol po dito sa ginawa ng Korte Suprema na pagdideklara nila na unconstitutional di umano itong, impeachment na nangyari 'no, itong impeachment kay VP Sara Duterte. So, titingnan natin ngayon mga kaibigan kung ano ba yung 'tong ginawa nito ng, Korte Suprema. Okay. Okay, dali, Okay, ito mga kaibigan. Yan, tingnan natin yung ating article, yan. So ito nga mga kaibigan 'no, ngayon po, sa totoo lang, hindi natin hindi natin mawawala or hindi natin, mapipigilan ang taong bayan para maghinala nga dito nga po sa nangyari 'no. Emeritus, yan, hi, Ben-Hur TV, hi, and Aurelio Salazar, hi din po. And Eliza Bueno, hiniling niya na i-dismiss ang impeachment, so hindi pa nag-decide ang korte. Umiiwas ang Senado sa sise, lilipat sa Supreme Court. Ayan, ready na ang korte, sagot sa buwatan. Ako guys, no? So, hindi po natin mapipigilan, siyempre meron tayong kalayaan dito sa Pilipinas, di ba? Hindi po natin mapipigilan ang mga tao na mag-isip, no? Mag-isip ng hindi maganda tungkol dito sa nangyari. So, ito na nga po mga kaibigan, ang mga tao po ay
nag-iisip na ng hindi maganda dito sa ginawa ng Korte Suprema, 'no? So, tingnan nga po natin itong statement ni Risa Hontiveros, 'yan. Sabi po ni, Risa dito, ah, sa post po ni Risa, statement on the SC ruling involving the impeachment trial of VP Sara Duterte. With all due respect, nakakadismaya itong biglaang pagpigil ng Korte Suprema sa pagdaraos ng impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Maliwanag naman na sinabi ng Korte Suprema na hindi nila pinapawalang sala si VP Duterte at maaring ma-file ang impeachment complaint ulit next year. But we have many disturbing questions about the short-term and long-term consequences of this ruling. Isa sa pinagtataka natin ay kung paano na-violate ang one-year bar rule. Ngayong iisa lang naman ang kaso na inakyat sa Senado. Ayon pa rin sa desisyon mismo ng Korte Suprema sa Gutierrez versus House of Representatives, GR number 193459. As the Supreme Court explained that in that decision, the clear consideration behind the one-year bar rule refers to the element of time and not the number of complaints. Make sense? Ibig sabihin mga kaibigan, ang sinasabi, no, very clear doon sa Gutierrez versus House of the Representatives na jurisprudence, mga kaibigan, no, ng mga nagsampa ng impeachment ay yung sa Gutierrez, no, Gutierrez versus House of the Representatives. Sinasabi doon very clear na yung one-year bar rule ay nagre-refer sa elemento ng time or ng oras sa pag-a-apply ng impeachment. Hindi doon sa kung gaano karami ang isinampa. Kasi alam naman natin merong nagsampa, impeachment number 1, number 2, number 3. Pero hanggang doon lang yun, hindi siya inaksyonan, no? So the measure of protection afforded by the Constitution is that if the impeachable officer is made to undergo such ride, he or she should be made to traverse it just once, no? So isang beses lang mga kaibigan, no? Bukod pa, nakakabahala na tila nagdagdag ng napakaraming requirements ang Korte Suprema. Kaya nga mga kaibigan, no, hindi po natin masisisi ang ating mga kababayan kung napag napagdududahan natin, no, itong nangyaring ito. Ano ba talaga ang nangyari, no? So, sabi pa dito, nagdagdag ng napakaraming requirements ang Korte Suprema para simulan ang proseso ng impeachment. I can only hope that this ruling will not adversely affect future efforts to hold our highest public officers accountable. Sabi ko nga, 'di ba sabi ko nga sa inyo mga kaibigan kahapon, nakakabahala ito. Nakakatakot ito mga kaibigan, sa totoo lang nakakatakot ito, no? Itong ginawang ito ng Korte Suprema. Malinaw pa rin ang saligang batas, public office is a public trust at walang opisyal ang may karapatan sa posisyon. Yan. Lahat ng opisyal ng bayan ay may pananagutan sa bawat Pilipino. And the constitutional right of the people to hold their highest officials accountable must always prevail. The people have every right to demand answers. So ipaglalaban namin ito. Yan po ang sinabi ni Senator Risa Hontiveros, no? So, mga kaibigan, basahin lang natin sandali, no? Itong post ko po. Nag-post po ako 31 minutes ago, no? Papakita ko po sa inyo yung mga pictures, no? Ito po. Ito po yung mga pictures, mga kaibigan.
ng mga, Supreme Court judges na ito 'no, na nag favor sa pagdideklara na unconstitutional daw itong impeachment 'no, ni VP Sara Duterte. So, tingnan lang natin na sino-sino ba itong mga ito. Okay. Eto mga kaibigan ha, si Alexander Gesmundo, Chief Justice. Gesmundo is the fourth Chief Justice appointed by President Rodrigo Duterte. Yan. Marvic Leonen, Senior Associate Justice in favor of para sabihin na unconstitutional. Appointed naman to ni Benigno Aquino. And then Ramon Paul Hernando, Associate Justice. Gloria Macapagal Arroyo, kaalyado pa rin ni Sara. Amy Lazaro Javier, she was appointed by President Rodrigo Duterte. Henry Jean Paul Inting, he was appointed by President Rodrigo Duterte. Rodil Zalameda, Associate Justice, he was appointed by President Rodrigo Duterte. Samuel Gaerlan, Associate Justice, he was appointed by former President Rodrigo Duterte. Ricardo Rosario, Associate Justice. Justice Rosario's career in the judiciary spanned 22 years prior to his appointment by President Rodrigo Duterte. Joseph Lopez, appointed by Rodrigo Duterte. Japar Dima Ampao, appointed by Gloria Macapagal Arroyo, kaalyado pa rin ni VP Sara. Nidas Marquez, appointed by Rodrigo Duterte. Antonio Co. Jr., appointed by President Rodrigo Duterte. Raul Villanueva, Associate Justice. Ito lang ang nag-iisang appointed ni President Bongbong Marcos. So, kagabi mga kaibigan, nagkaroon kami ng online na talakayan, no? Sa ginawa po namin sa page ni Attorney Enzo Recto na identified as Pinklawan, no? Natatandaan ko mga kaibigan, sa mga naging rally namin dati, no? May grupo po kasi kami na mga PBBM vloggers, no, na talagang sumusuporta sa administrasyon with Attorney Enzo Recto at saka ibang mga kakamping, no. So grupo po namin, kami ay nag-rally noon sa Sara Resign sa DepEd, no. At nagkaroon din po kami ng rally noong January 18, mga kaibigan, no, sa impeach Sara Duterte naman. Ito yung mga panahon na hindi pa kumikilos yung House of the Representative, no? Kasi sobrang busy, tinatapos nila yung mga legislation. So, kagabi nagkaroon po kami ng meeting, no, mga kaibigan, at online po na meeting namin or talakayan, at ginawa po yan sa page ni Attorney Enzo Recto, no. So, eto po mga kaibigan, nasabi nga po ni Attorney, no, Attorney Enzo, etong mga nangyari nga po, no, tungkol dito sa pagdideklara. At nabanggit din po doon yung nasabi ko na rin sa aking vlog na before pa idineklara ito ng Supreme Court noong July 25 ay kumakalat na itong mga balitang ito na mangyayari daw ito. At exactly po ay nangyari nga, di ba? At ito ay ang source nito mga kaibigan na nakita natin na talagang matapang na nag-post ay si Montalban, no, na naka-base po siya sa pagkakaalam ko, naka-base siya sa Europe at siya po ay sa Vera Files, no, Vera Files. So mga kaibigan, basahin lang natin, no, itong aking post. Ang sabi ko dito sa post ko 31 minutes ago, ilang araw bago ang nilabas na desisyon ng Korte Suprema ay may pumutok na balita na kumakalat sa social media.
ang tungkol sa nababadyang pagdeklara ng Supreme Court na unconstitutional daw ang impeachment laban kay VP Sara Duterte. May mga binanggit din na politiko na nagpasimuno di umano ng pag-areglo upang isalba ang Queen. Noong hindi pa ito nangyari, nananatiling speculation at chismis lamang ang kumalat na balita. Ngunit nitong July 25 na ideklara ng Supreme Court na unconstitutional ang impeachment laban kay VP Sara Duterte, ay nabigyan ng katuparan ang kumalat na balita. Sa madaling salita, halos lahat ng nakasaad sa kumalat na balita sa social media tungkol dito ay eksaktong-eksakto sa naganap na pagdeklara na unconstitutional ang impeachment laban kay VP Sara Duterte. Ang taong bayan ay nagtataka at nagtatanong kung ano ang tunay na nangyari at tila bakit napakabilis ng desisyon na pumabor kay VP Sara. Samantalang ang mga inihain na disbarment cases laban sa kanya ay tila tinulugan lamang at wala pa ring malinaw na desisyon. Ngunit noong si Secretary Larry Gadon ang pinadisbar ay napakabilis ng desisyon. Kung susuriin natin, mas malaki naman ang kasalanan na ginawa ni VP Sara kaysa kay Secretary Larry Gadon. Bakit ganon? May kinikilingan ba ang Korte Suprema? Ano nga ba ang tunay na nangyari? Ayokong paniwalaan na bias nga ang mga tinalagang justices ng dating Pangulong Duterte. Dahil kapag ganito ang magiging kalakaran ng ating Korte Suprema ay sobrang nakakatakot ito. Tuluyang mawawala ang hustisya sa Pilipinas kung maging ang mga justices na ating inaasahan ay magiging bias. Sana ay hindi ito totoo dahil sobrang ito ay nakakapandumo at nakakatakot para sa mga simpleng tao na hihingi ng hustisya na hindi mabibigyan lalo na kung ang mga sinakdal ay malalaking tao at may kapangyarihan. Saan tayo pupunta kung magiging bias ang Korte Suprema? Saan pupunta ang mga mamamayang Pilipino upang humingi ng hustisya? Make sense mga kababayan? Kaya talagang ito ay sana ay mabigyan ito ng linaw no ng Supreme Court kung ano ba, bakit ganito ang kanilang desisyon, mga kaibigan, no? Kasi ito po ay hindi maganda para sa demokrasya ng ating bayan. Okay. So bago tayo mag-proceed, no, bago natin i-proceed, mga kaibigan, basa muna tayo ng konti dito. Peso sign, well said, ma'am. Yan. Yan. Uy, ang daming DDS dito. Oh. Yan. Fernando Ambas, the Supreme Court could not encroach on the functions of the Senate's impeachment court as they are co-equal when it comes to their functions. Correct. Tama po kayo dyan, no? Co-equal po yan. Wala po silang pakialam sa ginagawa ng mga sa legislative department. Wala silang pakialam, no? Sabi ni Norma Capiral, tita, ingat ka sa sasabihin mo, Korte Suprema babanggain, pader yan, baka maghimas ka ng rehas, live ka pa naman. Alam mo, itong sinasabi natin, ito ay atin lang sinasabi dito, no, yung mga nangyari, no? Days before na ito ay lumabas na ito sa mga social media. At ang matapang na talagang naglabas nito ay walang iba kundi si Montalvo, no? Dali. Tingnan natin si Montalvo. Okay. Yung eksaktong sinabi niya tingnan natin.
meron siya ditong sinabi, no, na eksakto na tingnan natin yung mga exact words na sinabi niya, ha. Ito po, Antonio Montalban, no? Montalban pala, Antonio Montalban. Ito po yung sinabi ni Antonio Montalban. Basahin po natin, ha. A Supreme Court insider relayed this news. The reason why Escudero redefined Fort Meade and installed the trial is because the Supreme Court, anytime now, will release its decision declaring the impeachment of Sara Duterte as unconstitutional. Joel Villanueva is assisting Escudero in stalling the trial. No? So ito po ay post, no, ni Antonio Montalban. Antonio Montalban ng Vera Files. Proceed tayo. 12 justices will vote for its unconstitutionality. All 12 are Rodrigo Duterte's appointees. The insider said it was Bongo who managed the loyalty of these justices. Go was a beneficiary of Escudero's budget insertions. But there's a serious catch. The ponente of the decision will be the Senior Associate Justice Marvic Leonen, an Aquino appointee. Escudero has promised a reward. Leonen will be president. Leonen will be president. Sara Duterte's appointees as Chief Justice at 62. Leonen still has 8 years to go before the retirement. He turns 70 in 2032. Only 2 justices will dissent. Benjamin Caguiwa, Aquino appointee, and Raul Villanueva, the first and only appointee so far of PBBM. All these, of course, stand on a big if. The info from the SC Insider Informer will come to pass and proven to be true. Whether the insider is telling the truth or not, the paramount response from us is vigilance. Another era of impunity may come our way, one in which the highest court of the land has become political in a hyper-partisan way. Another Duterte of the worst kind will come to power in 2028. Will the Filipino public tilt towards mass indignation? Will the House initiate another impeachment complaint next year? If it comes to pass, the BBM government will effectively become lame duck. So yan yung ano niya, ha? Yan yung post ni Antonio Montalban. Meron pa siyang post dito. Ang sabi pa niya, kay Lacuna pala yan. Meron siyang post na Tagalog, no? Pero English talagang ano nun kasi syempre sa ibang bansa siya naka-base, no? Sa ano yan, human rights, no? So siya po yung nagpasabog niyan, mga kaibigan, no? Si Antonio Montalban ng Vera Files na fact checker. Siya po ang nagpasabog niyan. At sabi ko nga sa inyo, laganap na yan sa social media, mga kababayan, no? Hindi na po yan sikreto. Laganap na yan sa social media. Kung kayo ay tambay, no, sa social media. So, proceed po tayo, mga kaibigan, ha? Okay. Tuloy natin. Tingnan natin itong isang article. Yan. Yan. So, Spokes. House respects Supreme Court order, but check and balance principle at risk. Yan. Manila, Philippines, while the House of Representatives will respect the Supreme Court order declaring Vice President Sara Duterte's impeachment unconstitutional, the chamber spokesperson warned that such a directive places at risk key principles of
and of checks and balances. In a statement on Friday, after the SC spokesperson Camille Ting announced the order, House spokesperson Princess Abante said that they will review the SC decision once they have received a copy. Yan. So, however, Abante reiterated that initiating an impeachment is the sole duty of House and allowing judicial interference risks undermining the very principle of checks and balance. Yan. So sabi pa niya, we respect the Supreme Court, but our constitutional duty to uphold the truth and accountability does not end here. The impeachment process is not just a legal mechanism. It's a vital democratic safeguard under Article 11, Section 3 of the Constitution. The exclusive power to initiate impeachment rests solely with the House of Representatives. This was firmly established in Francisco versus House of Representatives 2003 and has long stood as settled doctrine, Abante said. Yan po mga kaibigan, meron po kasi jurisprudence no, na sinunod, no, na nagsilbing guide sa House of the Representatives. Kaya nagulat po ang lahat, no? Nagulat ang lahat. Sabi pa nga nung isang nagkomentaryo, no, na ito ay parang parang earthquake ba 'yon yung pagkakasabi niya? Dali tingnan natin Kasi nagulat po ang lahat na bakit nagkaganon? Ibig ba sabihin lahat ng mga naging impeachment nung nakaraan ay mali? Mali pala lahat 'yun, no? Parang ganun po ang lumalabas na yung naging impeachment noong mga nakaraan lahat ay mali. So ito po pakinggan po natin. Yan, so eto mga kaibigan na papakita ko sa inyo Yung komentaryo ng isang, sino ba yung nagkomentaryo dito? Si Representative Terry Ridon, Bicol Saro Party List. Yan. Pagkaya na ho yung sinasabi ng Korte Suprema, parang mali yung Estrada impeachment proceedings. O kasi yan yung nangyari doon Ibig sabihin, lahat po na nagdaang impeachment proceedings sa kasaysayan ng bansa, mula ng Estrada impeachment na nagkaroon po ng direct transmittal from 1/3 vote of House members, wala na yung ngayon. Mali pala yun. Yun ang paglilinaw po ng Korte Suprema. Kasi nga, ang sinasabi nila sa fourth impeachment complaint, hindi daw nabigyan ng pagkakataon si Vice President Sara Duterte na unang makita ang articles of impeachment at ebidensya laban sa kanya. So, yan po yung ginawa pong pagbabago sa doktrina ng impeachment ng kasalukuyan pong Korte Suprema. Actually, earthquake ito. Kasi nga, babasagin niya yung lahat ng mga impeachment complaint ng nagdaang panahon. Sa haba ng panahon ho na nagde-delay itong impeachment complaint po na ito. Tingin ko, mabilis na lang ho yung Feb 6 2026, no? Para ho pag-usapan po muli. Pagkaya na ho yung sinasabi ng Korte Suprema. O, di ba? Yan. So, ang sinasabi po dito ng representative na to ay parang earthquake, no? Parang earthquake na kumbaga binasag niya lahat ng mga nagdaang impeachment, no? Na parang lahat ng nagdaang impeachment ay mali. Ganun po ang lumalabas, no? So, usapan nga po namin kagabi, dapat ang ginawa po ng Korte Suprema, no, hindi natin pinapangunahan ang Korte Suprema, pero ito po yung aming komentaryo bilang mga mamamayan Pilipino, no, na kahit papaano lahat naman pwedeng magkomentaryo kahit hindi ka lawyer, no, basta ikaw ay Pilipino at concerned ka sa issue na to. So, ang amin pong komentaryo, mga kaibigan kagabi, na pwede naman yan, yung mga dinagdag na yan ng Korte Suprema, pwede yan mga kaibigan. Pero hindi dapat in-apply agad-agad. Yung ngayon na kaagad, in-apply na. Kasi kailangan muna yan mga kaibigan, yung mayroong further notice. Dahil alam naman natin
na ang guide po, meron po tayong guide na tinatawag, no, yung nangyari nga sa yung jurisprudence na tinatawag nila, yung sa Gutierrez, no, versus House of the Representative, no. So, eto mga kaibigan, dapat bago yan i-apply, no, ng Korte Suprema, ay meron mo ng further notice. Iba na yung ano natin, yung basis natin, iba na yung magiging basihan natin sa pag-i-impeach, no? Sana ganito na. Magbigay sila dapat ng notice muna, further notice. Hindi yung agad-agad, andyan ka agad, no? In-apply ka agad nila. Sana i-apply nila yan in the future. Parang katulad po yan guys sa pag gumawa ka ng batas. Halimbawa, gumawa ng batas, pinirmahan ng Pangulo. Tapos, wala pang implementation yun hindi pa siya napupunta sa National Gazette, wala pa yung duration ng na hihintayin natin para ma-implement yung batas. Pero bigla yung Korte Suprema in-implement agad. Parang ganun po yung lumalabas mga kaibigan, no? Na hindi mo pa dapat na ipa-implementa yan or hindi mo pa dapat i-apply yan sa impeachment ngayon ni VP Sara Duterte dahil wala namang notice, wala namang kumbaga karaka-raka, bigla lang i-implement, bigla lang na magdadagdag ng mga ganitong klaseng mga ganitong mga rules. So, ano yun? Kaya marami pong nagtataka, marami pong nagtatanong kung bakit ganito. No, bakit ganito ang nangyayari? Dahil nga, ang pinagbasihan ng House of the Representative ay yung jurisprudence na pinagbabasihan nila doon pa sa maraming mga impeachment na naganap in the past. So, ibig sabihin, tama yung pinaghuhugutan ng House of the Representative. Kaya nga, nagkagulatan na, may bago. May mga bagong rules na dinagdag. Walang kaalam-alam, mga kaibigan ng House of the Representative, maging yung mga nag-aaral ng batas, ng law, mga law students natin, walang kaalam-alam, bigla ganito, meron pala silang dinagdag. So yun po mga kaibigan, ang kini-question ngayon, bakit ganun? Bakit karaka-raka ay dinagdag ng ganito? At may mga kababayan tayo na nagtatanong, na kung hindi ba si VP Sara Duterte ang na-impeach, kung hindi ba isang anak ng Duterte ang na-impeach, ganito din kaya ang magiging desisyon ng Supreme Court? Yan po ngayon ang nagiging tanong din yan ng mga Pilipino, mga kababayan, kung the same din ba ang magiging desisyon ng Korte Suprema? Knowing mga kaibigan na ang mga justices na ito na nag-desisyon ay mga appointed ng dating Pangulo Duterte. Kaya hindi natin maaalis sa isipan ng mga Pilipino na mag-isip. Siyempre, lahat ng tao, mga kaibigan, meron tayong karapatan mag-isip. Meron tayong karapatan na mag-analisa. Although hindi natin pinagbibintangan na ganito nga ang nangyari, sabi ko nga mga kaibigan, no, ay sana huwag naman dahil nakakatakot. Nakakatakot talaga kung ang ating mga Supreme Court judges ay magiging bias. Dahil paano na lang tayo mga maliliit na mga Pilipino? Saan tayo pupunta? Anong gagawin natin? 'Di ba? Na pati yung the highest court of the land ay magiging bias. Saan tayo pupunta? 'Di ba? So, yun po mga kaibigan, no? Sana ay hindi totoo itong mga iniisip ng mga tao, no, patungkol sa Korte Suprema dahil nakakatakot po talaga kung ito ay maging totoo. Kung sa ngayon natutuwa ka dahil ikaw ay DDS, paano kapag kapag sa'yo na nangyari ito? 'Di ba? Oh. Kaya mga kaibigan, no, whether DDS ka, PBBM ka, pink ka man or hindi, dapat ang isipin natin, dapat mga kaibigan, manatili ang tunay na hustisya sa Korte Suprema. Dapat manatili na ang ating mga judges ay hindi bias at panatilihin nila
ang pagiging patas, no, sa kanilang paghatol, no? Kaya sana ang mga speculations na ito, ang mga iniisip ng mga Pilipino ay hindi totoo. Dahil nakakatakot talaga ito, mga kaibigan, no? Lalong-lalo na sa atin na mga mahihirap. Dahil ibig sabihin napakabilis lang pala natin, mabilis lang pala tayong ano, mga kaibigan, ipapakulong, no? Napakabilis lang pala natin na ah, gawan ng mga, kumbaga, gawan ng mga intriga, pagkatapos gawan ng kaso, pagkatapos kahit walang kasalanan, ano yan, mag-iimbento sila ng mga bagong rules, mga bagong para madiin ang isang tao. So, mga kaibigan, no, wala po kasi sa konstitusyon. Sa totoo lang wala naman sa konstitusyon pa, mga kaibigan, yung sinasabi ng Korte Suprema. Dahil ang sinunod lang po ng House of the Representative ay kung ano yung nakalagay sa konstitusyon at yung jurisprudence na nagsisilbing guide nila. Diba? Yun po, mga kaibigan. Sabi nga po dito, papakita ko po sa inyo yung isang interview kay Speaker Martin Romualdez, ha? And of course, we shall respect the decisions, but we'll also express our relationship that we will also be preparing a motion for reconsideration. And MR? Yes, within 15 days of our official speaking. But that's it's in line with the second term. Mr. Speaker, Well, we hope that there could be probably some refinements on the decision. just an post by Justice Osuna. I mean, retired Justice Osuna. I have read it. We might kind of look into it because it's very interesting. You were saying they were rewriting the rules. Well, yes, I think they're modifying the Gutierrez and the Rodriguez rulings, which we actually were adhering to in the process. But nonetheless, we will still that for the MR. If I may, one last still topic. So, anong sabi ni SMR? Doon sila kumbaga, doon humuhugot, doon nakaangkla yung ginawang impeachment doon sa Gutierrez versus House of the Representative. Yun kasi yung jurisprudence. Yun po ang ginagamit, no, pagdating po sa impeachment. Yun po ang guide, yung basihan. Kaya nga po, yung sinasabi dyan, no, ni SMR ay mag-file sila ng motion for reconsideration kasi wala naman kasing further notice na ito magbabago na tayo ng magbabago na ng rules, magbabago na ng guide patungkol sa impeachment. Wala naman kasing ganun na nilabas ang Korte Suprema. Yun mga kaibigan, no? Kaya tingnan po natin, mga kaibigan, no, kung ano po yung mangyayari kasi motion po, no, motion for reconsideration itong House of the Representative. G. Takahashi, Admin Rich, go. Magaling po ang inyong mga analysis, makatao at matalino ka din po. Proud of you. Marami pong salamat, G. Takahashi. Yan. Kaya, mga kaibigan, no, ang sabi ni mukhang ang appointing Duterte sa Supreme Court, freedom, 50 ng appointee ni Duterte sa Supreme Court, sa buwatan yan. Mga MG Takahashi, imbestigahan din ang mga SC. Yan. MG Takahashi, Saramao, magnanakaw. Yan. So titingnan natin, mga kaibigan, anong magiging end nito, no? Magpa-file pa po ng motion for reconsideration, no, ang House of the Representative, at marami nga po nagsabi na pwede namang baliwalain ang declaration ng Supreme Court, no? Dahil way back, mga kaibigan, no, sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo,
naglabas ng TRO noon, no? Sa impeachment din 'to, eh. Sino nga ba 'yun? Nakalimutan ko kung sino yung, ini-impeach nun, eh, 'no? Naglabas ng TRO na i-ano muna, i-pending muna 'no, mga kaibigan, itong impeachment. Pero, ang ginawa po ng Senate ay nag-proceed sila 'no? So, kay Davide ba 'yun or kay Davide or kay Corona, 'no? Kalimutan ko yung ano, yung ini-impeach 'no? Hmm. Ituloy natin mga kababayan, bago pa kumati ang aking lalamunan. Inom muna ako ng mainit na tubig. So ito nga mga kaibigan 'no, marami po akong nakakausap, nagme-message sa akin 'no, mga followers at saka mga kaibigan na, "Admin Rich, ano ba 'yan? Ano mag-ano na tayo, wala pa tayong rally, ano, people power na." Mga ganyan-ganyan 'no. Pero mga kaibigan, sabi ko nga, puwede naman nating gawin 'yan, eh. Puwede naman tayong mag-rally or whatsoever 'no, para ipakita yung ating, disgusto sa nangyaring ito 'no. Pero sabi ko, paano ba 'yan, maulan, eh, 'no. Ngayon nga umuulan na naman. So, tuloy tayo 'no. Eto mga kaibigan, matapang pa rin ang House of the Representative na nanindigan sa kabila, mga kaibigan, ng mga nangyayaring ito. At idadaan po 'yan ng House of the Representative sa legal na pamamaraan sa pamagitan po ng pagfa-file ng motion for reconsideration. At dito po sa ifa-file ng House of the Representative ay ilalagay po nila ang kanilang mga argumento 'no, lahat ng kanilang mga argumento. Bagamat, sinasabi po ni Speaker Martin Romualdez, mga kaibigan, na iginagalang natin 'no, ang desisyon ng Korte Suprema, pero kailangan pa rin nating, mag-uphold, mga kaibigan 'no, sa konstitusyon, kung ano man yung nakalagay sa konstitusyon at saka doon sa pinagbabatayan ng impeachment. Na yun nga, yung nabanggit ni Speaker Martin, yung Gutierrez versus House of the Representative 'no. So diyan po mga kaibigan, sa motion for reconsideration ay icha-challenge po ang, desisyon ng Korte Suprema sa pamagitan ng paglalatag ng mga, facts, ng mga batas na puwede pong, pansalag doon sa sinasabi na desisyon ng Korte Suprema. Although kung ano man ang mangyari mga kaibigan, sinasabi nga po, co-equal branch 'yan, co-equal branch of the government, executive, judiciary, and legislative. Meron pa pong, karapatan kahit sabihin man ng Korte Suprema na diniklara nila na unconstitutional, may karapatan pa rin po ang Senado kung ang mga senador ay matapang na titindig sa kanilang, trabaho, kanilang mandato. Kasi malinaw naman po sa konstitusyon ng Pilipinas na dalawa lang naman 'no, dalawa lang naman talaga ang may karapatan 'no, patungkol po sa pag-i-impeach. Una, ang nag-i-initiate ang House of the Representative at pangalawa ang, Senado. Siya naman tumatayong, impeachment court 'no. So, kung titingnan natin, wala naman po talagang karapatan ang Korte Suprema para, mag-intervene dito sa impeachment na 'to. Kaya nga meron pong mga legal expert 'no, na nagsasabi dito kay Senator, Tito Sotto, although marami ngayon mga kaibigan ay naduduwag at hindi masyadong nagsasalita tungkol dito. Naduduwag maybe dahil, Korte Suprema 'to mga kaibigan, eh, Korte Suprema 'no. Sabi nga nung isa dito na DDS yata, mag-ingat daw ako kasi ang binabangga ko daw ay Korte Suprema.
Ang sinasabi ko naman, hindi naman ako nagfe-fake news eh. At hindi naman ako nagbibintang. Ang sinasabi natin dito ay yung mga kumalat na balita na ahead of time ay lumabas na sa social media bago pa man maideklara na unconstitutional itong impeachment ni VP Sara Duterte. Hindi naman tayo gumawa ng sa atin lang eh. Hindi naman tayo yung source, di ba? Kundi atin lang hinayag, atin lang kinokomentuhan at nagbibigay tayo ng ating mga opinyon at komentaryo dito sa mga nangyari kaganapan sa ating bansa. Kung walang mga Pilipino na magsasalita, kung walang mga tao na maghahayag ng mga komentaryo, ng mga opinyon, paano na ang check and balance? At halimbawa na meron na talagang nagagawa na mali ang Korte Suprema, sino na ang maghahayag nito kung lahat ng mga tao ay matatakot? 'Di ba? So, paano makokorek ang mga mali kung merong mga mali talaga no, sa nangyaring ito? Kaya mga kaibigan, kaya tayo binigyan ng boses ng Panginoong Diyos ay para gamitin ito para sa tama. Wag po kayong matakot na magbigay ng opinyon at komentaryo. Matakot lang kayo kung kayo ay naghahayag ng mga maling balita at naninirang puri sa inyong kapwa. Yun ang inyong katakutan. Pero kung kayo ay magkokomentaryo, kayo ay magbibigay ng opinyon tungkol sa mga nangyari sa ating bansa ngayon, hindi po yan dapat katakutan dahil yan po ay gawain ng isang Pilipino na concern sa nangyayari sa kanyang bayan. Yan po yan, no? So yung mga kaibigan, no? Sandali. Meron ditong message. Admin Rich, ang desisyon ng si Amy. Admin Rich, ang desisyon ng Korte Suprema ay malinaw na pambabastos sa prinsipyo ng separation of powers. Binura ang check and balance para protektahan ang iba. Yan po ang sabi ni Amy. At si Kaloy Rocks, manindigan tayong taong bayan. Ang mga tauhan ni Duterte sa Senado at Korte Suprema ay tahasang pinipigil ang paglabas ng katotohanan. Kaloy Rocks. Yan. Ang sabi naman po ni Jinky D, teknikalidad ang pinangahawakan. Hindi napatunayang inosente si Sara. Yan naman po ang sabi ni Jinky. Ang sabi naman po ni Raul Ulo, maaring hindi sundin ng Senado ang desisyon ng SC. Kung gugustuhin nila, panahon na para ipakita ng Senado kung kanino sila. Sa taong bayan ba o sa mga Duterte? Hustisya o pork barrel? Yan. So yan po ang mga komentaryo no, ng ating mga kababayan. Ang sabi naman po ni Mary Maria, binaboy ng Senado at ng Supreme Court ang konstitusyon ng Pilipinas para paboran ang mga Duterte na dinastiya. Marami kasing appointee dyan si Digong na nasa Supreme Court. At the same time, nakikinabang ang mga yan sa pork barrel na binibigay ng Duterte Black na nasa Senado. So yan po ang komentaryo ng ating mga kababayan. So marami po tayo talaga mga kababayan na galit ngayon sa nangyari po no dito po sa pagdideklara ng Korte Suprema na unconstitutional daw itong impeachment. Kasi nga mga guys no, ang mga kababayan natin matagal na pong naghihintay no. Public office is a public trust. Matagal na pong naghihintay sa impeachment na yan. Yan po yan mga kaibigan. No? Kaya talagang ang gusto po talaga ay marinig itong sagot no, ni VP Sara Duterte. Yan po talaga yung nais ng mga kababayan natin.
Ang sabi ni Just Watching, patunayan niyo muna at mag-cite kayo ng batas na nilabag ng SC. Hindi po kailangan mag-cite ng batas, no? Ang ano po dito, meron pong jurisprudence na tinatawag, yung Gutierrez versus House of the Representative. Pagdating po kasi sa mga ganito, no, katulad ng impeachment, ito po ay hindi legal process. Tandaan po ninyo ha, impeachment is not a legal process, although nakalagay po yan sa Constitution, no? Ito po ay proseso, no, ng demokrasya ng ating bansa at slightly political process din. Para ano? Para tanggalin ang isang impeachable official katulad ng Vice President, para tanggalin siya sa panunungkulan. Kung makikitaan, no? Makikitaan or mapapatunayan na talagang siya ay nagkasala. 'Di ba? Mga kaibigan, ito po ay legal, no? Mga kaibigan. Legal po 'yan dahil nakalagay po 'yan sa ating konstitusyon. Kahit nung binago na ni Cory Aquino, no, yung Constitution ng Pilipinas noong 1987 ay hindi po niya tinanggal ang impeachment dahil ito po ay safeguard natin ng mga taong bayan. Ito po ang kumbaga guard sa atin mga taong bayan para magkaroon tayo ng power na ipa-impeach ang isang opisyal na nagmamalabis sa katungkulan. Kasi si Sara Duterte po ay hindi katulad ng ibang mga government officials na appointed na pwede mong tanggalin anytime na gusto ng presidente. Si VP Sara po hindi pwedeng ganon kasi siya po ay hinalal ng taong bayan. Yun po yun, no? So hindi na po dito kailangan ng batas, sabi ni Just Watching, patunayan daw na mali yung na-cite ng Supreme Court o magbigay daw ng batas. Hindi na kailangan ng batas dito, no? Ang ano lang dito, yung sinasabi sa Constitution, kung 1/3 ng mga lawmakers ay pumirma, automatic na yun, na impeach ang Vice President. At yung ginamit nilang jurisprudence, Gutierrez versus House of the Representative, na matagal nang ginagamit ng Kongreso tuwing merong ini-impeach na opisyales. Yun po yun. So hindi po dito kailangan ng, oy, ito sinasabi sa batas, hindi po yun. Jurisprudence. Ibig sabihin, yung mga kaso noon na dinidesisyonan ng Korte Suprema tungkol sa mga inihain, no, na impeachment ng House of the Representative at dinesisyonan ng Korte Suprema na ganito yan, yun po yung ginagamit din ngayon ng House of the Representative. Kaya nga nagtataka ang marami na bakit hindi na po pwedeng i-apply yung Gutierrez versus House of the Representative. Iyon naman ang ginagamit talaga. Bakit bigla natin nagbago? Ano bang nangyari at nagbago at nagdagdag pa ang Korte Suprema without prior notice? Diba? So, yun mga kaibigan. Wala pong notice. Nagdagdag na lang sila. Sabi nga po doon sa komentaryo, ito'y isang earthquake. Parang earthquake. Nayanig ang sambayan ng Pilipino. Uy, bakit nag-iba na? Pati ang mga law students, uy, bakit nag-iba? Di ba hindi naman ganyan? Di ba meron tayong jurisprudence na sinusunod, guide ng Kongreso? Bakit nag-iba? Bakit nagdagdag? Yun po yun. Gets nyo na po? Sana gets nyo na kasi madali lang naman siyang intindihin kahit hindi po tayo lawyer. But, ito mga kaibigan, gayon pa man, kung ano man ang maging desisyon dyan, halimbawa nakapag-motion na ang House of the Representative at kung ano man ang maging desisyon na kakalabasan nito, ay igagalang pa rin natin. Diba? Dahil ayaw po natin na magkaroon tayo ng constitutional crisis. At nais pa rin nating maniwala na ang mga judges na yan, bagamat appointed sila ni Duterte, ay patuloy pa rin sila na magiging patas. Diba? Yan po yan, mga kababayan. Na hindi po natin sila pinagbibintangan, tayo po dito ay nagtatanong dahil ito po ay mainit na issue
At hindi po ito basta-bastang issue dahil involved po tayong lahat dito na mga taong bayan na naghain ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. No? So, yan po yun, mga kaibigan. Tingnan nga po natin ito. Can the Senate still hold the impeachment trial? Yes, some senators says. Okay, may mga senator po na nagsasabi na pwede pa rin naman no? Sabi po ni Senator Tito Soto, Tito Soto, the third, pointed out that the Senate has the power to do so because as a co-equal branch of government, the judiciary cannot encroach on the functions of the legislative branch. Being a member of the impeachment court, I would rather hear what the House of Representatives has to say, Soto said. Sabi pa niya, I was told by a legal luminary that in this situation, we can disregard the Supreme Court decision because it tramples over the work of the Senate, which is separate from theirs. No. Sabi pa po ni Senator Soto, we are a separate body. That's an advice that I will study before making further comments. Sabi naman po ni Bam Aquino, also, I express the same sentiment. I firmly believe that the impeachment trial should continue. Ang sabi pa niya, as co-equal branch, the constitutional mandate and power of the Senate are clear. So the impeachment process should be respected. Yan. Sabi pa niya, I call on my fellow senators to immediately hold a caucus to discuss the decisions that regards our constitutional duty. Sabi naman ni Kiko Pangilinan, Senator Francis Kiko Pangilinan also said that while he finds it difficult to comment on the matter with certainty, he noted that the Supreme Court seems to have forgotten that the Senate is a co-equal branch. It's difficult to comment with certainty because I have not read the ruling yet, but offhand it seems that the Supreme Court has set aside the legal principle of the presumption of regularity of the acts of a co-equal, Pangilinan pointed out. Yan. Yan po mga kaibigan, no? Sabi naman ni Joel Villanueva, he also believes that the impeachment court will proceed with the trial, whether the Supreme Court made that decision or not. Yan. Whether the Supreme Court made that decision or not, the impeachment court will proceed. And I'm sure someone will raise it during the impeachment proceedings for sure. Someone will raise it, Villanueva said. Yan. Sabi pa niya, but we are sui generis and the impeachment court, so we will proceed. So these are all questions that will raise with the decision of the Supreme Court. Yan. So yan po mga kaibigan ha. Si Senator Risa naman, meanwhile, said she is dismayed over this SC decision, which she said could raise short-term and long-term consequences. Yan. One of the things we wonder is how the one-year bar rule was violated now that only one case has been brought to the Senate, according to the Supreme Court's own decision in Gutierrez versus House of Representatives, GR number 193459, she pointed out. Yan po yan. Ito po yung jurisprudence, ito po yung pinagbabasihan ng Kongreso. Yung Gutierrez versus House of Representatives. Yan po yan. Yan po ang pinagbasihan nila na nagtataka po yung mga tao na all the while mga kaibigan,
Ibig sabihin mali pala. Lahat pala ng mga nagdaang impeachment ay mali. Kasi yan yung ginawa ng Kongreso, eh, yan yung kanilang pinagbasihan, eh. Pagkatapos ngayon biglang naging mali, ba? Yan po yan. Okay. So, additionally, Ontiveros said, it is worrying that the Supreme Court seems to have added too many requirements to begin the impeachment process. I can only hope that this new ruling will not adversely affect future efforts to hold the highest public officers accountable. Yan yung sinasabi ko, guys. Nakakatakot ito. Pag meron tayong mga opisyales, no, mga highest official, katulad ng Presidente, Vice President, Chief Justice, at yung iba pang impeachable official, kapag meron tayong mga ganito na mga impeachable officials na talagang nangaabuso, no, sa katungkulan, mahihirapan na tayo. Mahihirapan tayo in the future na mag-file ng impeachment. Kasi marami ng butas, eh. At yung iba dyan, purposely, gagawa at gagawa sila ng mga bagay na pwedeng magpa-technical. Halimbawa, dun sa sinasabing kesyo, yung pagsampa ng 1, 2, 3, no, na impeachment, pagkatapos kinonsolidate lang yon para mag-come up sila sa yung pang-apat na impeachment na kung saan 1/3 ng mga kongresista ang pumirma. So yun mga kaibigan, tuloy-tuloy yun, continuous. Pero ang ginawa ng Korte Suprema, ginawa niyang number impeachment 1, 2, 3, 4, ginawa niyang, binilang na niya lahat yun, mga kaibigan, no? Hindi siya binilang as one. Kasi kung titingnan natin mga kaibigan, hindi naman inaksyonan, hindi naman ni-refer, at hindi naman nakarating sa impeachment court, no? Yung mga impeachment na yon, hindi naman siya na-verify. Isa lang naman ang inaksyonan. So kung titingnan natin, hindi pa dapat doon mag-apply yung 1-year rule bar, no, na tinatawag. At kung susundin talaga natin yung Constitution, mga kaibigan, yung 1/3 ng mga kongresista pumirma. So ibig sabihin, impeach na talaga ang VP Sara Duterte, no? So yun po yung nakalagay sa Constitution natin. Pero mga kaibigan, pagdating po sa SC ruling, marami pong dinagdag. At meron din pong mga nabago, may mga dinagdag. So wala na. Ibig sabihin, lumalabas ngayon, kung ating gagamitin yung sinasabing ruling ngayon ng Korte Suprema, ibig sabihin, lahat po ng mga impeachment na nangyari in the past ay mali. Yun po, yun mga kaibigan. Mali ang lahat ng mga impeachment na nagdaan. Diba? Alibugha, shout out, gandang host at sa lahat. Salamat Alibugha sa pag-drop by. Marami pong salamat. Yan. Shout out sa iyo, no? Mga kaibigan, follow niyo rin po ang page po ni Alibugha TV. Kasama po namin yan. BBM supporter din po na vlogger. Yan. Uy, sabi ng isang DDS, Joe Evans, talo. Wahahaha! Anong feeling ng natalo? Nakakatawa naman tong DDS na to. Sino ba ang nasa dahig nakakulong? Sino ba ngayon ang hindi patapos sa kanyang impeachment? Kasi kung hindi man ito talaga ma-finalize na matuloy ang impeachment, meron pa rin sa February 6, 2026. Ibig sabihin, pinoprolong lang ninyo ang agony ni VP Sara Duterte at pinoprolong lang, pinapahaba lang ni VP Sara Duterte ang kanyang agony. Ibig sabihin, ayaw niya kasing i-address, ayaw niya kasing harapin, kaya pinapahaba lang niya ang kanyang paghihirap. Ngayon, sino ang talo? Nakakatawa, di ba?
Alam mo na. Ay naku. So ayan na po mga kaibigan, nakita na po natin at nabasa na po natin 'no, ang mga komentaryo ng ating mga kababayan, 'yan. So, sandali meron pa ditong ano, PM 'no, 'yan. Ang sabi po ni Josel 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 Landia. 12 Duterte appointed justices ang bumubuo ng majority ng Supreme Court. Malinaw ang political connection. Hindi pinawalang sala si Sara, pero binasura agad ang reklamo. Walang due process. Yan, sabi po ni Giselle. Ayon naman po kay Marivic Perez, ayon sa mga legal experts at dating justices tulad ni Carpio, mali ang ruling. Binastos nito ang Kongreso at ang prinsipyo ng check and balances. Oo, nagkakamali rin ang Korte Suprema at sa pagkakataon na yun, namumulitika rin sila. Yan. So yan po mga kaibigan ito po ay komentaryo ng ating mga kababayan, no? Yan. So mga kaibigan, tingnan nga natin ito, isang article, no? Article sa sino bang sumulat nito? Edsel John Ibarra, November 10, 2022. Okay. The Philippine Supreme Court under Duterte reshape, unwilling to annul, and unable to restrain. The Philippine Supreme Court's judicial independence has been deteriorating. This deterioration predates President Rodrigo Duterte, but has crystallized under him despite the safeguards in the 1987 Philippine Constitution. The result is a high court that has been packed with judges sympathetic toward and in salient cases, unwilling to rule against the president. This cooperative high court, in turn, has failed to restrain Duterte's constant testing of Philippine democratic institutions. Okay. So, the judiciary can be considered independent when the courts are sufficiently insulated from politics. O nga mga kaibigan, no? That they can function as neutral third-party arbiters between organs of the state and between the government and the citizenry. Yan. So, mga kaibigan, dapat talaga ang Korte Suprema, no? Walang kulay, no? The Supreme Court under Duterte, since the beginnings of his administration in 2016, Duterte has been able to remove a sitting Chief Justices and appoint 3 Chief Justices. His latest pick for Chief Justice, Diosdado Peralta, appointed in 2019, will not be his last. Chief Justice Peralta is set to compulsory retire in March 2022. Giving Duterte another chance to appoint a replacement before his own term expires in June 2022. As of October 2020, Duterte has also been able to appoint 15 associate justices, 11 of whom remain in the bench. By the end of his term, Duterte will have appointed between 11 to 13 justices to the 15-member Supreme Court, including the Chief Justice. Mga kaibigan, ito yung sinasabi ng maraming tao no, na nung papaalis na po si dating Pangulong Duterte, dapat hindi na siya nag-appoint, no? Nung papaalis na po siya, dapat hindi na siya nag-appoint. Dapat ay pinaubaya na lang niya ito sa paparating na presidente, si PBBM. Diba?
Yun po ang nararapat. 'Pag alam mong papaalis ka na, huwag ka nang mag-appoint. Ipaubaya mo na yan sa incoming president. Pero bakit hindi niya ginawa? Ang mga speculations po ng mga tao, kaya hindi niya ginawa yon at siya talagang nag-appoint kahit paalis na siya, ay para di umano meron pa rin siyang say, meron pa rin siyang kapit, meron pa rin siyang power. Every time na mangangailangan siya ng tulong ng mga judges na 'to, ay di umano ay maaari niyang makuha ang tulong. In short, puwede niyang sabihin na, "Uy, paboran mo ako naglagay sa'yo diyan." 'Di ba? Yan po ang mga speculations 'no, ng mga tao. Yan po ang, ah, kumbaga nasa mind ng mga tao. At hindi po natin, mapipigilan ang mga tao na mag-isip 'no, ng masama tungkol dito. Lalong-lalo na kung makikita ng taong bayan na mukhang totoo nga, mukhang nagiging bias nga ang Korte Suprema, 'no? Pero hindi natin sinasabi na talagang sila'y bias 'no, pero sa nakikita ng mga tao, mga Pilipino, mukhang napapabura talaga ang mga Duterte. Kaya eto mga kaibigan, eto itong nangyayaring ito ngayon ay isang malaking ebidensya na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi puwedeng litisin sa Pilipinas. Tama po ang dahig, ang ICC. Dahil dito, maraming kakampi, maraming kaalyado, at siya din po ang nag-appoint ng mga justices. So, for delikadesa, siyempre yung mga justices na yan, mga kaibigan, kahit papaano, may amor sila kay Duterte kasi si Duterte ang naglagay sa kanila diyan. Biruin mo maging, justice ka ba naman ng Supreme Court? It's an honor. Maging associate justice ka ba naman ng Supreme Court? It's an honor, napakalaking bagay nun. Kahit kahit paano mga kaibigan, may amor sila sa dating Pangulo. Kasi yung dating Pangulo ang naglagay sa kanila diyan. Kaya kahit sabihin natin, "Ay hindi yan sila magiging bias," pero ang mga Pilipino, hindi talaga mapipigilan na mag-isip. 'Di ba? Although hindi natin pinagbibintangan na ganun nga talaga ang nangyari. Pero napapaisip pa rin talaga ang sambayan ng Pilipino na ganun nga ang nangyayari ngayon. 'Di ba? Yun po guys, no? Sa 2028 maubos mga NPA. Naku, mali ka diyan, mali ka diyan. Kasi ngayon sa panahon ni PBBM, wala na Nagsisuko na ang mga NPA. Bakit? Marcos yan Marcos yan. Alam mo ba, ang Marcos, kalaban ng Marcos ang mga NPA. Kaya nga si President Marcos napasama dahil yan sa mga NPA. Kaya siya napasama. Kasi gusto na ng NPA na mag-take over ng government natin. So, ang ginawa ng dating Pangulong Marcos para mapigilan, nagdeklara siya ng martial law. Kahit na maraming nagalit sa kanya. Kaya nga siya napasama, di ba? Dahil sa mga NPA. Kalaban po ng Marcos ang NPA. Kaya ngayon sa panahon ni PBBM, kita mo, wala nang NPA. Nakita mo, pumunta ka sa mga hulo, mga sulo, mga tawi-tawi, mga basilan. My God! Wala namang NPA, kung meron man, katiting na lang. Anong ginawa ng Pangulo natin ni PBBM sa mga NPA? Merong programa, sinabi niya, magsibalik kayo lahat. Ito, totoong programa ng gobyerno. Magsibalik kayo, bibigyan kayo ng kabuhayan, bibigyan kayo ng inyong ng ayuda para magbago kayo, para mamuhay kayo
ng normal. Magnegosyo kayo or yung marami naman doon inadapt sa AFP, inadapt sa pagkapulis, nag-training para maging pulis, para maging sundalo. Sumusweldo na. Yan po ang ginawa ng Marcos administration, isang tunay na programa para sa mga nagbalik na mga NPA. Hindi katulad sa panahon ni Duterte na sabi, ay magbalik kayo, ganito may programa, may ganito. Katapos hindi naman pala nakakarating sa mga NPA. Kaya anong ginawa? Balik bundok. Pero ngayon sa panahon ni PBBM, tunay ang programa para sa mga NPA. Diba? Yun po mga kaibigan, ang katotohanan, no? Kaya, once na magkaroon na naman ng Duterte sa 2028, naku, patay tayo, babalik ang NPA. Kasi ang mga Duterte po ay mga NPA lovers. Si Digong, remember Digong? Binigyan niya ng Heroes Burial ang isang mataas na leader ng NPA. At pinapunta niya ang mga NPA galing bundok, pinapunta niya sa Davao City para maglibing doon sa mataas na leader ng NPA. May Heroes Burial. Remember si Digong, si Bongo, namimigay ng mga sapatos, pumupunta sa bundok, pinupuntahan ng mga NPA, namimigay ng mga sapatos. May mga picture yan sila. Diba? Yun guys, no? Yan. So, ano pa? Okay, tingnan natin to. Okay, tingnan lang natin tong ano ito nga mga kaibigan. Unanimous decision sa botong 13. 0 and 2. Yan. 12 sa 15 Supreme Court Justices ang inappoint ng ama ni Vice na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan. Yan. So guys, tapos na tayo sa topic na yan ha. Tignan naman natin to. Mga kaibigan, ang sabi po ni Basteo, hindi kita hinamon. Ay, naku, tatak Duterte. Denial. Nagdi-deny na naman siya. Hindi kita hinamon. Sinabi ko talaga, pag nagsuntukan tayo, mabubugbog kita. Davao City, Mayor Baste Duterte. Hindi daw niya hinamon may ebidensya, may video. Di ba sabi niya, di ba, matagal ko nang gusto makabugbog ng unggoy. Sabi pa niya, kung talagang matapang ka, magsuntukan na lang tayo. May video mga kaibigan. Ay grabe, ganito talaga mga Duterte. Pagkatapos magsalita, kinakain yung kanilang sinasabi. Pagkatapos magsalita, ay nagsisinungaling. Sabi niya mga kaibigan ni Basteo, hindi kita hinamon. Sinabi ko talaga, pag nagsuntukan tayo, mabubugbog kita. Davao City Mayor Baste Duterte tells PNP Chief Nicolas Torre after skipping their scheduled boxing bout on Sunday, Tuesday, Wednesday, or any day, he said, offering new dates. Ay, nako. Sandali, mag-comment nga tayo dito.
may video ka na ikaw ay naghamon kay General Torre. Kaya huwag ka na magsinungaling. Grabe mga kaibigan, mga sinungaling talaga. Mga sinungaling ang mga Duterte. Wala sa kanilang mapili, mga sinungaling. Hindi daw siya naghamon. Malinaw na malinaw sa video niya, na hinamon niya si General Torre. Sabi niya, magsuntukan na lang tayo. Di ba sabi niya? Ano natin yan mamaya? Gawa natin yan ng content mamaya. Yan. Yung sinabi niya, hindi daw siya naghamon. Lalo niyang dinagdagan yung pagiging bugok niya. Ay, nako. Mga Duterte nga naman, tatak Duterte. Walang prinsipyo sa buhay. Panalo na si General Torre. Yan, winner. Itinaas na yung kamay ni General Torre. Winner siya, guys, no? Champion. Champion po si General Torre. Yan. Yan, di ba? Victory. Philippine National Police Chief General Nicolas Torre was declared the winner of the Rizal Memorial Coliseum on Sunday. Winner po si General Torre. Di ba? Duwag si Baste. You know? General Torre III at ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte. Kanina umakyat sa ring itong si General Torres at binilangan ng 10 segundo si Acting Mayor Baste Duterte. Nung hindi dumating ay diniklara ng winner by default itong si General Torre. Sa ngayon nga, nandun siya sa boxing ring. Kanina may mga pinipirmahan siyang merch, yung boxing gloves. At meron din ako nakitang damit na ibinigay sa kanya para pirmahan. Sinasabi niya na bagamat hindi natuloy itong boxing match nila ni Acting Mayor Baste Duterte, ay nakalikom naman ang Philippine National Police ng pondo na siyang itutulong dito sa mga nasalanta ng mga bagyo at ng habagat itong mga nagdaang araw. So sa mga oras na ito, wala pa si Chief PNP General Torre sa boxing ring natin. Tatanungin natin siya mamaya kung magkano yung total amount, pero initially ang sinasabi niya nakalikom ng mahigit 300,000 dito lang sa venue at meron na rin daw mga donors na abot ng 16 million pesos. Wow, ang At galing. mga nagbigay na ng mga Ang galing. na nagkakalaga ng around 4 million pesos if I'm not mistaken. Yun yung sinabi niya kanina nung hindi nga dumating dito sa boxing ring si Davao City Acting Mayor Baste Duterte. At yan ang likas mula rito sa Rizal Memorial Coliseum sa Manila. Jesse Cruzat, ABS-CBN News. Ang galing mga kaibigan. Yeah, panalo si General Torre. Panalo si General Torre. Talo si Baste na duwag. Fatima Gasmena. Hello, Ma'am Rich, pro-government, BBM forever. Yan. Thank you po sa pag-drop by. Fatima Gasmena. Yan. Winner po si General Torre. Yan. So mga guys, duwag kasi si Baste. So, hindi sumipot. Napaihi sa saluwal. Nung siguro sinabi ni General Torre, sige, tatanggapin ko hamon mo. Siguro napaihi sa saluwal. Kaya yun, biglang nagbakasyon. So mga kaibigan, tama na muna itong ating live, guys? Pero bago tayo magtapos, shout out ko muna kayong lahat, Shout out. Maraming salamat Jesse Velasco, Eliza Bueno,
Emerita, salamat din kay Ben-Hur TV, Aurelio Salazar, Elisa Bueno, Christian Vergara, Bernadette Saligumba, Lucky Guy PH, salamat din kay Smooth Jazz with Rusty, Bernadette Saligumba, salamat Bonggaot, Bernadette Saligumba, Ronald Drone, Vishnu, Chupapi, salamat din kay Norma Capiral, Angelo Monachi, salamat din kay Fernando Ambas, John at Kokoy, salamat kay Sajor Himura, Bayani Livardo, Ronito Pasites, Sajor Himura, Paso Sign, salamat din kay Edwin Nicolas, Ramir Makapagal, Camela Gibao, Mike, Peso Sign, MG Takahashi. Salamat, no? Watching from Japan pala siya. Watching from Japan. Shout out po sa inyo, Kendrick Khan, Ramir Makapagal. Salamat din po kay Randy Alcordo, Joe Vance. Salamat po kay Freedom, Arne Martije, Victor Orioste, Ednaline Ibanez, Lee Kuan Yew, salamat din kay Mac Brad TV, thank you din kay G Takahashi, JR Timuat, salamat din kay Edwin Nicolas, Just Watching, salamat kay Edwin La Chica, Christian Vergara, Vishnu, Amontok Richard, Alibuga TV, salamat, no? Salamat din kay Gauski Makapangyarihan, Cash Erola, Narciso, Romuel Castillo, Miriam Matibag, Wakuku, salamat din kay Ellie Angel Yaku ng Extreme, salamat din po kay Reaction Videos Shorts, salamat din kay Yaku ng Ivanhoe Ardiente, salamat din po kay JP722 Rivera, thank you din po kay Cornelio Macapobre Jr., Erlinda Sumbol, Fatima Gesmina, salamat din po kay Yaku ng Anita Liskis Uwat, MG Takahashi, good luck din po sa inyo.